Magandang umaga, Pilipinas. Live mula sa Pag-asa Weather and Fall Forecasting Center. Ngayon po ay makakasama natin ang isang weather forecaster ng Pag-asa. Walang iba kundi si Mr. Fernando Cada. Mr. Cada, ito po nga si Bagyong Santi ay patuloy po natin binabantayan ngayon. At sa kasalukuyan, ito nga po ay nandito pa rin sa may ating mga karagatan ayon po sa inyong pinakahuling update. Pero sa mga oras sa ito po ba? Dahil inasahan po natin na ito po ay magla-landfall sa may bahagi ng Aurora. So ngayon po, sa puntong ito po ba, nakapag-landfall na po ba itong si Bagyong Santi tulad po ng inaasahan natin? At paano pa ba ito kikilos sa mga susunod na mga oras? So ano po yung magiging track nito sa mga susunod na mga oras at syempre po sa susunod pang mga araw? Yes, Amor, at ganun nga po, kasalukuyan po ngayon nananalanta dito sa may lalawigan ng Aurora ang bagyong si Santi. Kanina nga po around 11 p.m., tumama na po sa kalupaan o yung pong tinatawag nating naglandfall na po ang bagyong si Santi. At ito po ay nangyari dito sa may vicinity ng Dingalang, Aurora. At dahil nga po doon, medyo bahagyang humina po ito nitong mga nakalipas na oras. Subalit ngayon, napanatili po niya ang kanyang lakas na umaabot po sa 150 km per hour at yung pong kanyang pagbugso na aabot sa 185 km per hour. Kasalukuyan, ito pong halos pinakang cloud ban itong bagyong si Santi, talagang pa-westward po ang kanyang galaw at ito po ay sa bilis na 17 km per hour. Mr. Cada, dahil po patuloy pa rin po sa pag-iral ito nga si Bagyong Santi kahit po nakapag-landfall na nga po ito ng mga kababayan. Ngayon po Mr. Cada ay saan naman po nakataas na ang storm warning signals na apektuhan po ba ng pag-landfall nito? Ito pong dami ng lugar na meron po nga storm warning signals sa mga oras sa ito. Sa ngayon ay nakataas ang ating public storm warning signal dito sa malaking bahagi ng Luzon, partikular dito nga po kung saan naglandfall ang bagyong si Santi, sa Aurora, sa Quirino, Nueva Vizcaya, Pangasinan, Tarlac, Nueva Ecija, Pampanga, Bulacan at kasama nga po ang Zambales. Yan po yung mga lugar na kung saan nakataas ang public storm signal number 3 na sa loob ng 18 hours posibleng maranasan talaga nila yung malalakas na pag-ulan at malakas din po ng pagbugso ng hangin. Samantala ang signal number 2 naman po ay nakataas dito sa may area ng Isabela, kasama po ang Mountain Province, ang Ilocos Sur, La Union, Benguet, Ifugao, Bataan at dito po sa Metro Manila. Asahan rin natin na may mga pag-ulan, kasalukuyan po nangyayari sa labas dito sa Metro Manila, malakas po ang pagbugso ng hangin. Ang signal number 1 naman po ay tinaas natin dito sa may Rizal, sa Northern Quezon, kasama po ang ibang area ng Cagayan, Apayao, Ilocos Norte, Abra, Kalinga, Camarines Norte, Camarines Sur, Marinduque, at yun nga pong nabanggit ko kanina, yung natitirang bahagi ng Quezon, ang Luban Island at ang Northern Mindanao. May mga pagbugso rin po yan ng hangin, pero mga mahihina lamang po ang mga pag-ulan na ating inaasahan. So ayan po mga kabayan, narinig na po natin kung saan sa mga lugar meron pa rin pong mga nakataas na storm warning signal. At eto naman po Mr. Cada, bukod po dito kay Bagyong Santi na nasa loob ng ating Philippine Area of Responsibility, ay meron pa pong panibagong bagyo ngayon na binabantayan ang Pag-asa. At ito nga po ay nasa labas pa naman ng ating Philippine Area of Responsibility. Ngayon po ba ano ba yung nakikita nating kasalukuyan development sa lagay ng bagyong ito? At ito po ba inaasahan din natin na papasok sa ating PAR at makakaapekto dito sa ating kalupaan? Yes, base nga po dito sa ating satellite image, makikita po natin dito sa may bahagi ng ating labas ng PAR. Ito po ay isa ng ganap na bagyo at ito ay may international name na WIPA. Kasalukuyan na po isang ganap na tropical storm. Kung hindi po magbabago ang kanyang pagkilos pa northwest, inaasahan ho natin sa araw ng Lunes ng umaga o hapon, ito po ay tuluyan ng papasok sa ating area of responsibility. At pag pumasok ito sa ating area of responsibility, papangalanan natin itong bagyong si Tino. Ngayon ay hindi naman nating inaasahan base sa kanyang kasalukuyang direksyon at kanyang galaw na ito ay tatama sa kalupaan. Gagalaw po siya sa padireksyong pa-northwest at dito lamang po sa may northern-eastern boundary ng PAR ito dadaan at walang direktang magiging epekto sa anumang bahagi ng ating kalupaan. Subalit patuloy po tayong magmo-monitor at magbabantay kung ito nga po ay magbabago pa.
Okay, ayan po, patuloy po nating babantayan na magigilagay ng panibagong bagyo na naman na ito na posible nga pong sumunod dito kay Bagyong Santi sa pag-iral dito sa ating Philippine Area of Responsibility. Mr. Kada, sa ngayon po ba ay meron po ba tayong mga nakataas na rainfall warning or advisories para po sa ating mga kabayan as early as now ay alam na po nila kung ano po yung mga dapat nilang paghandaan at asahan sa mga susunod pang mga oras? Base nga po sa ating rainfall warning system, kanina nga pong alas 11 tayo po yung nagpalabas ng yellow warning advisory. Ito po yung isa sa mga color-coded as par as sa dami ng ulan para po sa isang partikular na lugar. Ang naka-yellow warning po natin ay dito sa Metro Manila, Rizal, Laguna, Cavite, Batangas, Quezon, Pampanga, Bataan, Zambales, Tarlac at yung pong natitira ng bahagi ng Bulacan na kung saan posible pong magkaroon ng mga pagbaha, lalong-lalo na po dun sa mababang lugar at mga pagguho naman po ng lupa sa mga mountainous area. Nakataas rin naman po ang tinatawag nating orange warning. Ito po ay sa malaking bahagi ng Nueva Ecija at sa Bulacan, particular po sa may Doña, Remedios, Trinidad at dun po sa may bahagi ng Angat. Ang mga lugar pong nabanggit ko sa orange warning, ibig sabihin talagang nagbabadya po ang mga pagbaha. So yan po, iba yung pag-iingat at paghahanda po ang dapat nating gawin, lalong-lalo na po sa mga areas na nabanggit ni Mr. Kada. At eto naman po, nito pong mga nakalipas na araw, ay dito po sa may Visayas and Mindanao naranasan itong matinding mga pagbuhos ng ulan na nagdulot nga po ng mga pagbaha. At pati na rin po ang mga landslides. Ngayon naman po, ang mga nakalipas sa oras, dito naman po sa Luzon tayo nakakaranas ng mga pag-ulan na meron pa pong kasama mga pagbugso ng hangin dahil nga po yan dito sa paglapit pa sa ating kalupaan nitong patuloy nating binabantayan na si Typhoon Santi. So ang tanong po ng nakakarami sa ating mga kabayan, kailan nga ba tayo makakaasa ng pagkakaroon ng improvement sa lagay ng ating panahon? Sa ngayon, base sa galaw nitong ating bagyong si Santi, halos 17 km per hour ang kanyang paggalaw. Maaari nga pong sa mga susunod na oras, sa susunod po na 12 oras, ito po ay babaybay o tatak sa may bahagi ng Iba Zambales at pagsapit nga po ng linggo, ito'y tuluyan ng lalabas sa ating Philippine Area of Responsibility. At sa paglabas ng bagyong Santi sa ating PAR, ibig sabihin po nun, gradual na magkakaroon tayo ng magandang panahon sa araw po ng linggo, pero asahan pa rin po natin yung mga tinatawag nating isolated rain showers at thunderstorm. Okay, maraming salamat po Mr. Fernando Kada sa ibinahaging impormasyon tungkol sa lagay ng ating panahon. Meron na lang po ba kayong mga reminders para sa ating mga kabayan, lalo pa ngayon na ito nga pong si Bagyong Santi ay nakapag-landfall na pero napanatili po nito ang kanyang taglay na lakas? Para sa ating mga kababayan, lalong-lalo na nga po yung mga kasalukuyang nakakaranas at yung pong mga lugar na kung saan dadaan pa ang bagyong si Santi. Iba yung pag-iingat po at sumunod po tayo sa ating mga local government unit, gayon din po sa ating mga provincial at local disaster managers na pag sinabing lumikas, tayo po ay lumikas. At doon po sa mga dadaanan pa sa susunod na mga oras, tayo po ay maging handa upang ganun at tayo ay makaiwas sa masamang dulot ng bagyong si Santi. Gayun din po ang paalala natin sa ating mga kababayang mangingisda na wag po muna talagang pumalaot, lalong-lalo na nga po dun sa malaking bahagi ng Luzon. Ito po yung mga baybaying dagat na malapit sa may mga dadaanan ng bagyong si Santi dahil mataas po ang pag-alon ng karagatan, wag muna tayo maglayag o pumalaot. Ayan nga po at natungan po natin si Mr. Fernando Kada na weather forecaster ng Pag-asa. Magbabalik po kami matapos ang isang paalala. Teng, ang package. Ma'am, sabi ng Air 21 on the road na. Ano, Teng? Ang package. Ma'am, sabi ng Air 21 na receive na. Okay, very good. Basta padala, sagot ka ng Air 21. May real-time delivery updates via text para worry-free ka. Teng, ang package, napadala mo na? Yes, ma'am, sa Air 21. Sa Air 21, sagot ko, padala mo. Para sa iba pang mga detalye, pwede po kaming i-like sa Facebook Panahon.tv or follow us on Twitter at Panahon TV. At syempre, welcome kayo sa aming website sa www.panahon.tv.
At yan po ang latest mula dito sa Pag-asa. Maraming salamat po sa pagtutok sa Panahon TV sa isang buong araw ng pagbabantay sa lagay ng ating panahon. Mag-ingat po tayong lahat at syempre po mag-monitor pa rin po tayo sa mga updates. Lalo pa po ngayon na meron pa rin po tayong binabantayan na isang bagyo sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility at meron pa namang isang panibagong bagyo sa labas ng ating PAR na nagbabadya rin pong pumasok at makaapekto dito sa ating Philippine Area of Responsibility. Ako po ang inyong weather lover, Amor Larosa, na nagsasabing ang taong handa at mahinahon kayang lagpasan ang hamon ng panahon. Bukas samahan po natin si Weatherman Harry Bayona, 5 a.m. po yan, dito pa rin sa Telebisyon ng Bayan. Magbabalik po kami, mamaya po yung alas 5, tumutok po tayo para po sa updates tungkol kay Bagyong Santi. Maraming salamat po, mag-ingat po tayo, magandang umaga.